Praise God. Praise God. Palakpakan muna po natin si Jesus. Oh, yan kayo palakpak kay Jesus. Ayan. Okay. Praise God. Pwede ko po ba makita ang mga kamay ng mga nanay? Ayan. Happy Mother's Day po sa lahat ng nanay. Happy Mother's Day po sa lahat ng ating nanay. Ayan. Yung iba mukhang inunang mag-celebrate ng Mother's Day. Anyway, mapalad ang pamilya na sa kabila ng celebration for today ay inuna pa rin i-celebrate si Lord. Ayan. You are blessed. Ikaw ay mapalad. Ang title po ng isi-share ko sa inyo ngayong umaga ay A Mother That Can Laugh at the Days to Come. Kung naaalala niyo po last Sunday, ang promise ko po sa inyo is to share about the great love of the Lord. Ay minabuti po ng inyong lingkod na next Sunday na iyon i-share sa inyo to give way sa atin pong celebration. Walang iba kundi ang kabutihan ng Diyos sa buhay po ng mga nanay. Kung nanay yang iyong katabi, pwede ba batiin mo naman ang Happy Mother's Day? O, kung hindi naman yan nanay, huwag mong babatiin. Aba naman, mahirap naman yung... Okay. Pwede ba nating basahin yung title ng ating pag-uusapan ngayon? 1, 2, 3, basa. A Mother That Can Laugh at the Days to Come. May dalawang klase pala raw ng nanay. Ang isang klase ay yung dahil siya ay blessed, she can laugh at the days to come. Siya ay masiyahin, siya ay masayahin, siya ay laging nakangiti, siya ay laging nakatawa. Bakit? Dahil siya ay pinagpala at pinagpala rin ang kanyang sambahayan. Kung sabi niyo po, Pastor, dalawang klase ang nanay, ano naman po ang isang klase pa ng ina? Ang isang klase po naman ng ina, kung sabi ko yung nauna ay laging nakangiti at laging nakatawa dahil siya ay blessed at dahil blessed ang kanyang sambahayan. Ang isang klase naman po ng ina ay lagi ring nakatawa. Bakit? Dahil sa hirap ng buhay, nasiraan na ng bait. Kaya lagi nang tumatawa, lagi nang nakangiti kahit walang kausap na nagsasalita. Hindi, joke lang po yon, pero ito yung isang klase pa ng nanay. Yung kahit ang hirap-hirap ng buhay ay nakukuha pa rin ngumiti. Parang ang gandang pakinggan, pero sa isang banda, kung inyong pag-aaralan, nakakalungkot yon dahil kinakaya na lang eh. Hindi maganda ang sitwasyon, kinakaya na lang. Samantalang pwede namang kaya siya nakangiti at kaya siya nakatawa because she's rejoicing. She's celebrating her life. She's celebrating the goodness of the Lord in her family. So ito yung pandalawang klase ng ina. Kinakaya na lang nangumiti, kinakaya na lang tumawa. At yun nga, yung nabanggit ko, worse, ay kaya napapatawa na lang ay dahil suko na o hirap na. Ay anong gagawin natin ngayon? Hindi ko rin alam. Kahirap naman ng ganyang sitwasyon, ano? Yung natatawa ka na lang kasi exhausted ka na. Natatawa ka na lang kasi tawa-iyak iyak tawa. Alam niyo yon? So, dalawang klase po ang ina sa mundo. At ang prayer ko po at declaration sa lahat ng nanay dito ay that we will be like that mother na una kong nabanggit. At yun din ang mismong binabanggit ng Bible at mismong pag-uusapan natin, a mother that can laugh at the days to come. Paano ito maa-achieve? Paano na ang isang ina ay magiging a mother that can laugh at the days to come? Paano ang iyong asawa, paano ang iyong mother ay magiging ganito? Sa biyaya po ng Diyos, ito ang ating pag-usapan. But before that, let's pray. Father, we worship you. Truly, Lord, our hiding place, our security, our fortress is you. It's your love. It's your faithfulness. It's your kindness. It's your goodness to us. Salamat, kami ligtas dahil sa iyong pag-ibig sa amin. We thank you and we worship you because of who you are and because of what you've done. Ama,
Patuloy po kami nagpapakumbaba sa inyong harapan. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, kami po ay humihingi ng tawad sa lahat ng aming mga kamaliang nagawa. Patawarin niyo po kami at pakalinisin ng inyong banal na dugo. Maging ang aming mga karumihay, hugasan niyo po. At ang makita na lamang po ninyo sa amin ay ang katuwiran ng inyong anak, walang iba kundi ang aming Panginoong Jesus, na siya po naming tinanggap sa aming mga buhay at kinikilalang Diyos, Panginoon, Hari at Tagapagligtas. Dalangin po namin na kayo nga po ang manguna sa gawaing ito, kayo po ang magturo, kayo po ang siyang mangusap sa aming mga buhay. Biyayaan niyo po ang bawat isa ng pusong gustong tumanggap, bukas sa lahat ng iyong pagpapalakas, pagtutuwid at pangangaral na ibababa sa aming lahat ngayong umaga. Dalangin din po namin ang tengang nakikinig ng iyong mga salita, isip na hindi lamang nakaalam ng katotohanang nagbubuhat sa iyo, kundi isip din siyang magdidikta sa aming buong pagkatao upang gawin ang kalooban mo. Lord, ingatan niyo din po, ito ang aming dalangin. Ingatan niyo rin po yung mga kapatid naming nasa biyahe pa lang. Pagpalain niyo rin po yung mga kapatid namin joining us through FB Live. At salamat po for we believe sa iyong biyaya'y makakasama na rin namin silang lagi sa on-site service in Jesus' name. Thank you so much, Father. We are declaring your victory alone and the defeat of the enemy in Jesus' name. Lahat ng plano, pakana at gawa ng kaaway laban sa gawain ito at sa buhay ng bawat isay, winawalambisa namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. We cancel every works and schemes of the enemy and we are just declaring your victory alone, O Lord Jesus, sa aming mga buhay, sa aming kalagitnaan, sa gawain pong ito. Lord, as we celebrate your goodness in the life of our mothers, Lord, be glorified. Salamat po. Turuan niyo po kami. Turuan niyo po kami. We entrust and dedicate to you this day. Be blessed, O Lord. Be magnified. Be glorified. To you alone all the glory. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. And everybody shout and say, Amen. Amen. A mother that can laugh at the days to come. Sabi po sa Proverbs 31:25, she is clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come. Ang nanay daw pong ito na binabanggit sa Proverbs 31, isang asawa, isang ina, ay isang ina o isang asawa na kayang humalakhak kahit sa mga susunod pang araw. At paano nga ba magkakaroon ng isang inay na ganito? Taas ang kamay ng mga anak. Taas po naman ang kamay ng mga asawa. Para doon sa mga nagtatanong naman, paano ako magkakaroon ng asawang kagaya nito? A mother, a wife that can laugh at the days to come. Bilisan na natin dahil ito po ay 12. Number 1, mother na pinapahalagahan. Madali pong magpasaya ng ina, pahalagahan mo siya. Sabi po sa Proverbs 31:10, a wife of noble character, who can find? She is worth far more than rubies. Alam niyo, ang psalmist pong ito, if you will read and study Proverbs 31 beginning verse 10, you will find out na ito po is not only, it's not just a simple description of a noble wife. Hindi po ito description ng isang dapat maging katangian ng isang asawa o ina. Kung mapapansin niyo po, this is a wish list. Isang panalangin ng psalmist o ng matalinong nagsulat nito, kung ito man ni si Haring Solomon, ito'y wish list. Kung mapapansin ninyo ang simula, ang sabi niya, a wife of noble character, who can find? Sa Tagalog, ang isang kapitapitagan at isang one of a kind na asawa, sino nga ba makakatagpo nito? Diba? So we can see this, sa totoo lang, this is a prayer, this is a request, this is a wish list. Na kung mababasa nyo lamang po itong buong Proverbs na ito patungkol sa noble wife, sabihin mo naman, sana all.
Kasi, very perfect po yung dinescribe na wife dito or mother. Pero, ang gusto ko at una kong nakita kagad dito, if this man, o kung man nga itong sumulat na ito ng Proverbs chapter 31, ay may asawa, aba, ako'y na may natutuwa sa kanya. Dahil marunong siyang magpahalaga sa asawa niya. Dahil ang gusto daw niya ang asawa ay worth far more than rubies. Sabihin mo nga sa iyong katabi, partner, kung gusto mo na ang iyong ina o asawa ay maging masayahin, pahalagahan mo siya. Meron daw pong isang mag-ama na nag-uusap. Sabi po ng batang anak sa ama, itinuturo yung picture noong bagong kasal ang kanyang mga magulang. Papa, ariga po ang mama. Sabi nung ama, oo, yan ang iyong mama. Picture namin yan nung kami ay ikinasal. Sabi nung anak, kaganda pala ng mama bago mo ginawang katulong. Nakakalungkot po kapag mga anak na ang nakakakita, mga mata at bibig na hindi marunong magsinungaling, ang magpapamukha sa atin, lalo na sa mga asawang lalaki and vice versa, on how we treat our spouse. Nagagalit dahil ang asawa raw ay laging kalamoy sambakol ang mukha. Lagi na lang daw nakabusangot, lagi na lang daw galit, lagi na lang daw mainit ang ulo. Then, let me ask you, husband, or kahit vice versa, let me ask you, spouse, pinapahalagahan mo gayang? Pinapahalagahan mo ba ang iyong partner the way na dapat ay ginagawa natin? Okay? Kaya, madalas ko na rin nababanggit, uulitin ko lamang, aayaw ko nung mga lalaki ay nag-uusap at ang sinasabi, ang gusto kong mapangasawa ay yung magaling magluto, masipag, magaling maglinis ng bahay, dahil parang hindi asawa ang hanap. Katulong ang ata ang hanap. Ay pastor, ang sabi po ng Bible, ang asawa raw pong babae ay katulong ng asawang lalaki. Okay. Helper sa English. Makakatulong ho, tulong kayo, hindi alipin. Hindi katulong na maid na muchacha. Okay? Para lang humalinaw. Marami kasi ang gagaling sa Bible pero iba ang eksplanasyon. Sabihin mo nga, pahalagahan ng mga ina. At kung ikaw naman ay may asawa na, pahalagahan ng asawa. Sabi po sa Proverbs 31:28 and 29, her children arise and call her blessed. Her husband also, and he praises her. Many women do noble things, but you surpass them all. Question. Mga anak, mapupuri mo pag ang iyong ina o sarcastic? Alam nyo, ang aking inay, yung inay ko, yan ay magaling mag-rap. Tayo nyo, hindi ko pa naiituloy, natatawa na kayo. Magaling mag-rap ang aking inay. Saka alam nyo, sabi nung isang kabataan sa kanyang mga tropa, saka alam nyo, kung gusto ninyo na meron kayong isang bagay o isang topic sa school na nahihirapan kang i-memorize, sabihin mo sa iyong ina. Bakit? Kasi mayat maya ipapaalala niya. Mayat maya sasabihin niya. Mamaya pa, memorize mo na. Diba? Hindi ko malaman kung yun ay papuri o sarcastic. Pero when was the last time na pinuri mo ang iyong ina? Nang wala kang kailangan, baka naman, ganda ng inay. Magkano kailangan mo? Alam na eh. Dahil kaya lang pinupuri, may kailangan. Mamay kasiksi mo. Ano kulang gambaon mo? When was the last time na pinuri mo siya, hindi dahil sa may kailangan ka, kundi dahil gusto mo lang siyang i-lift up? You are super blessed. We are super blessed. Kung may mga nanay po tayong encourager. Sino rito yung nanay mo encourager?
Diba? Or when she was with you pa, kasi baka meron dito ang nanay niya na kay Lord na. When she was still with you, sino rito yung nanay mo? Isa sa maalala mo lagi sa kanya, napaka-encourager ng nanay ko. Diba? Yung mga panahong pangit na pangit ka sa sarili mo, pero ang iyong ina, ang ganda-ganda naman ng anak ko. Ganda-ganda, makapogi-pogi naman. Diba? Ang aking pong ina, si mama, ang unang-unang nagpaniwala sa aking pogi ako. Malaking bagay, kasi bago ko pa nalaman ang katotohanan, confident na ako. Diba? At kasi yung mga kabataan, yung mga bata, hindi nila alam talaga lahat-lahat. Malalaman lang talaga nila kung gaano kabait ang mundo in Jesus' name. Kapag sila ay napababad na riyan, na-expose na riyan. Kaya malaking bagay na habang nasa pugad pa, build their confidence. Build their confidence. Hayaan mong habang siya'y nasa iyo pa, habang hindi pa niya nahaharap at nararanasan kung gaano kasalimuot ang mundo. Let them be confident, knowing that they are loved. Alam nyo, madaling malaman kapag ang isang tao ay lumaking mahal na mahal. Pag siya'y confident. Pag siya'y confident. Kapag hindi issue sa kanya ang sasabihin ng tao sa kanya, sa paligid niya, dahil alam niya, secured siya na may nagmamahal sa kanya. Lumaki siyang minamahal eh. Pero, hindi ko naman nilalahat, pero madalas, ang taong timid, ang taong hindi ganun kakumpiyansa, ay maaaring taong lumaki na hindi siya secured sa love ng, most especially ng parents. At alam nyo, pagtungkol sa pag-ibig ng magulang, mas matindi ang bond. There is something na matinding bond between mother and yung anak. Ako'y tatay, pero hindi ako makikipagmatigasan dito. Ibang magmahal ang ina ng anak. Bakit? Diyos na mismo ang nagsabi. Nung inihalin tulad ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, ang ginamit niyang example ay ang pag-ibig ng ina sa anak. Dahil ang pinakamatinding pag-ibig talaga sa lahat ay ang pag-ibig ng Diyos. At pumapangalawa riyan ay ang pag-ibig ng ina sa anak. King, please, makikisara naman ang pinto. Thank you. Oops! Matindi ang pag-ibig ng ina. Bakit? Ay meron hong isang kwento somewhere in Australia. Isa daw po itong golf course, nangyari sa isang golf course. At habang naglalakad po yung mag-anak na mag-golf, ay nagulat sila kasi may isang buhayang bigla na lamang lumabas doon sa ilog, sa golf course, at hinigit ang kanilang anak, papuntang river. Ano nangyari? Hinigit ng buhaya yung anak. Imagine nyo, halimbawa si Elise, nahigit ng buhaya. Hindi kaya. Nahalimbawa yung bata, nahigit. Huwag na si Elise, magpagalitan ako ng aking asawa eh. Nahigit ng buhaya. Alam niyo kung anong ginawa ng ama? Yung ama, tumakbo palayo. Bakit, pastor, natakot? Hindi, naghahanap ng pampukpok. Eh, pastor, di kayo mag-golf, di kayo may mga dalang, yung pang-golf, masisira daw, mahal yun. Kaya ikot yung ama, naghahanap ng pamukpok. Tanungin niyo ako ano yung ginawa ng ina. Pastor, ano po yung ginawa ng ina? Parang hindi naman kayo interesado. Tanong niya, pastor, ano po yung ginawa ng ina? Yung ina, tumalon sa ilog. Tumalon sa ilog. Sinugod yung buhaya. Inagaw sa bibig ng buhaya ang kanyang anak. Pambihira. And that's a true to life story. Antindi. At nung ini-interview na, hiyang-hiya yung asawang lalaki. Kasi ang una agad niyang response sa pangyayari, maghanap ng ipupukpok. Yung ina, ipinukpok ang sarili. Sa buhaya. Matindi. Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, grabe ang pag-ibig ng ina sa anak.
At since grabe ang pag-ibig ng ina sa anak, marapat lamang pahalagahan. Sabihin mo nga, marapat pahalagahan ng ina. Proverbs 31:31. Honor her for all that her hands have done, and let her works bring her praise at the city gate. When was the last time na pinuri mo ang ginawa ng iyong ina? Bihira po ito. When was the last time na pinuri mo ang ginawa ng iyong asawa? Bihira ito. Kasi aminin man natin at hindi, mas madalas napipintasan pa. Ano ka namang aring ulam na aray? Samantalang kakain na laang, nakareklamo pa, ano? Ano kang ulam aray? Hindi maintindihan kung minudo o apritada eh. Basta kumain ka. Pasalamat ka't kakain ka na lamang. Hindi ka nagigising ng agang-agat magkukulkul pa sa kusina. Okay? Honor her for all that her hands have done. Okay? Mame, ay napaka-elman mo na naman ng salas. Ano na naman paghihitsura niya? Kailan ka matatapos ang pag-aayos na yan? Araw-araw na lang ibang style na gusto mo. Sa halip magreklamo ka, honor the works of her hands by saying, pwede naman, ganito eh. Mahal, ako'y blessed na blessed sa iyo. Bakit? Dahil yung iba ay iisip at nalulungkot dahil para bagang walang kapaki-pakialam sa pag-aayos sa bahay ang kanilang asawa. Samantalang ako ay nabiyayaan ng asawang araw-araw iba ang style ng bahay. Pwede bang gayon? Pwede naman gayon. Hindi yung, ano na naman gang trip mo? Huwag gayon. Eh, talaga, ayan eh. Yan talaga yung nag-iisip eh. Ang mga asawa, nag-iisip na yan ng ikagaganda ng bahay. Dahil yan ay tulong na niya sa atin, mga asawang lalaki. Kung ikaw ang asawang lalaki at ikaw ang naghahanap buhay, ayaw na ng iyong asawang babaeng ikaw pa ang mag-iisip ng ikagaganda ng inyong bahay. Kabawasan na sa iniisip mo dahil ang iniisip mo ay kung paano magle-level up sa iyong mobile game. Paano ka makakapag-produce ng pera para sa pamilya. Di ga, mga asawang lalaki, amen ga? Wala na nag-amen. Yaan ninyo, ilang linggo lang naman, kayo naman ang pupurihin ko. Ngayon, paubaya na sa ina. Okay? Yung mga anak daw hindi makarelate, mamaya kayo, purong-puro kayo mamaya, bingo kayo. Ayan. So let's honor all that her hands have done. Alam niyo maganda sa halip na magreklamo, compliment her and then give her advices, help her. Mamay, ano ka naman na ring message mong are? Nawala na lahat ang vowels? Hindi ko na maintindihan kung anong ibig nyo sabihin. Lahat na lamang ay, lahat na lang ay ano? K. Puro K. Mami, alam nyo ga po kung saan napapunta? Ano ga po? K. Puro K. Ano ga po ibig sabihin ng K? Ay, dituruan mo. Laging sasabihin mo, mami, napaka-nonchalant. Dituruan mo, hindi nga marunong eh. And let her works bring her praise at the city gate. Paano mo ikwento ang iyong ina? Paano mo ikwento ang iyong asawa? Paano natin sila ikwento? Ikinukwento ba natin sila the way na dapat at sinasabi ng Bible by means of praising them? O baka naman tayo pa naglalaglag sa kanila? X yun. Baka naman tayo pa naglalaglag. O bakit na naman, bakit kisip, nakasibangot na naman bro? Hala, asawa ko, galig. Huwag naman one-sided. Baka naman kaya maligalig dahil mas maligalig ka. O baka naman kaya maligalig ay dahil binigyan mo ng 50 pesos at ang sabi mo, budgetin mo 1 linggo.
Ano kami langgam? Ano kami ng mga anak mo langgam? Baka kaya maligalig kasi hindi mo nga pinapahalagahan. Saka kapatid, ang ating asawa o ang ating ina, dapat ay tayo ang numero unong pumupuri sa kanila. Kaharap man sila o hindi. Nakakalungkot kasi na mga sarili pang asawa, minsan, o sarili pang anak, minsan, ang siyang pumupula sa kanilang asawa at sa kanilang ina. Huwag namang gayon. Maganda-ganda rin siguro, pag yung medyo close mo rin ang tropa ng asawa mo, tanungin mo, ano sinasabi niya sa akin pagka hindi niyo ako kasama? Wala man sinasabi. Ari yung paborito mo na ulam, niluto ko talaga ito dahil alam kong kayo papasyal dito. Kain kayo ng masarap. Koy, talaga namang yan sinasabi sa ating kumare. Kaya lagi natin sinasabi dyan, alam mo, lagi namin sinasabi, Mare, sa iyong asawang yan, na ikaw ay magaling magluto. Dahil ang laging daing niya lagi na lang daw ang iyong luto, iyon na ng iyon. Biglang alam nyo, para mapagsalita nyo yung mga tropa ng asawa nyo, pakainin nyo. Sasalita yan. Hindi nyo kailangan lasingin. Busugin nyo lang, iimik yan. Tanungin nyo, i-chat nyo. Pag may mga GC kayo, wag naman kayo ang magka-chat. Mahirap din naman niya. Okay. In short, ang mother that can laugh at the days to come ay mother na pinapahalagahan. Sabihin mo nga, sa biyaya ni Lord. Kung anak ka, sabihin mo, pahahalagahan ko ang nanay ko. Kung ikaw naman ay asawa, sabihin mo, pahalagahan ko ang asawa ko. Praise God. Palakpakan natin si Jesus. Number 2, a mother that can laugh at the days to come is a mother na pinagkakatiwalaan. Ang hirap din naman kapag hindi pinagkakatiwalaan ang ina. Sabihin mo nga sa iyong katabi, pagkatiwalaan daw ang ina. O sa kabila naman, pagkatiwalaan daw ang asawa. Yan. Mga anak, tingin. Pag sinabi ng inay, na pautang muna ng ipon mo at ibabalik din naman, pagkatiwalaan mo. Ba't kayo natawa? Uulitin ko. Tawa si Jimmy. Pag sinabi ng inay, pahiram muna ng ipon mo at ibabalik din naman, pagkatiwalaan mo. Ba't parang walang nag-e-amen? Umayos nga kayo, Mother's Day ngayon. Hindi daw kasi po nagbabayad. Gayaan din ang kaisipan ko noon. Bakit, Pastor? Dahil lagi rin hong nahihiram ang ipon ninyo. Hindi naman lagi, dahil di man ako lagi nag-iipon noon. Pero meron din kaunti, nahihiram, hindi na rin nabalik. Kaya ang isip ko noon, gayon. Hindi naman nabalik. Yun ay isip ng bata. Na nung umidad-edad na, saka na-realize na yung hiniram sa akin, ipinambili rin lamang ng kailangan namin. Hello? Siguro naman, may na-realize kayo ngayon, kaya uulitin ko. Pag may sinabi sa iyong ina, sabay, pahiram muna ng iyong ipon, ibabalik din naman, pagkatiwalaan mo. Wala talaga nag-e-amen. Kayo hahampas. Biro lang ho yan, inayos ko lang. Kagaling ho kasi nung basis kanina, nakaka-bless. First song pa lamang, ang chords pang second song na. Musicians lang ang tumawa. Anyway, pagkatiwalaan. Sabi po sa Proverbs 31:11, her husband has full confidence in her and lacks nothing of value. Aba, kung gusto pala natin ng ating asawa o ang ating ina ay maging isang ina that can laugh at the days to come, ay pagkatiwalaan mo. Meron kasing mga nanay na kaya hindi siya maging masayang-masaya talaga dahil ramdam na ramdam niyang hindi believe sa kanya ang kanyang pamilya. Pagkatiwalaan mo. Halimbawa,
Napangasawa mo na talaga yan, hindi naman magaling magluto. Hindi marunong magluto. At sinabi na siya ay magpipininyahang manok. Pagkatiwalaan mo. Huwag naman yung nasa proseso palang ino-okray mo na kasi huwag ka, baka mamaya, pagluto na, mapahiya ka. Pagkatiwalaan mo, minsan naman kasi kaya hindi na rin magluto ng iba, laging iyon na ng iyon kasi nga wala kang tiwala. Tapos reklamo ka ng reklamo, walang alam lutuin ng asawa ko kundi iyon. Let me ask you, pinagkatiwalaan mo ga? Binilhan mo ga ng rekado? Anhin hunun no, lalandiin, yan na nga. Wala ka kasing believe. Wala ka kasing tiwala. If you want to have a wife who can laugh at the days to come, trust her. Trust her. Amen ba, mga asawang lalaki? Diga? O ikaw naman ay anak. Alang, mami naman, hindi naman nun alam. Trust her. Mamaya mapahiya ka. Di ba? Meron pong isang pangyayari sa isang school na kung saan mother and daughter talent show. At ang napa-assign po doon sa isang kabataang iyon ay sing and dance. At nalulungkot na po yung kabataan dahil wala siyang bilib sa ina niya dahil nakamulatan niya ang kanyang ina na nasa bahay. Plain housewife. Dumating na po ang araw ng contest at nagulat ang lahat, lalo na ang anak. Dahil hindi pa nagpe-perform ang kanyang ina, nagpapalakpakan na ang mga mothers at mga tatay sa school na iyon. Bakit? Kasi ang mother pala niya nung dalaga is a superstar. And she is famous in her time sa kanyang pagpe-perform, sing and dance. Kaya sabi nung sabi nung anak, hindi ko alam. Mama, sorry, hindi ko po alam. Sabihin mo nga, kung ikaw ay anak, sorry mama, hindi ko po alam. Kaya ang hirap nung hindi ka magtitiwala kasi hindi mo naman talaga alam lahat. Sabihin mo nga sa iyong katabi, partner, magtiwala na sa nanay. O kung yan may asawa na, sabihin mo, magtiwala sa asawa. Baka kasi magulat ka, hindi mo kasi alam lahat. Pagkatiwalaan mo yan. Sabi po sa Proverbs 31:17, she sets about her work vigorously. Her arms are strong for her task. Masipag ang nanay, ganadong gumawa si nanay. Gusto niyo pong makakita at sino po ang masaya na si nanay ay ganadong gumagawa sa bahay? Alam niyo, napaka-vital po ng mood ng ina sa isang tahanan. Pag ang mood ng ina ay maganda, masaya ang buong pamilya. Pag hindi maganda ang mood ng isang ina, nako, tamimi ang anak, tamimi ang asawa. Bakit? Nako, ay mahirap na pag ang ina ang wala sa mood. Pag ang ina ang wala sa mood, wala sa ayos ang bahay, wala sa ayos ang lasa ng pagkain, lahat apektado yan. Manda ka. Pag wala sa mood ang nanay, dagasaan sa bahay. Kaya church, pagkatiwalaan mo. Madalas isa sa dahilan kung bakit hindi siya ganadong gumawa kagaya ng naririyan sa verse ay dahil hindi nga pinagkakatiwalaan. Sino ka naman ang sisipagin doon sa alam mong wala namang bilib sa iyo? Kaya may mga nanay na sanay marunong ng magluto, hindi na talaga natutong lumuto ng magaling. Bakit? Nawala na ng gana. Bakit? Wala naman daw kasing kabilib-bilib ang kanyang asawa. Wala naman daw kasing kabilib-bilib ang kanyang mga anak. Ano yan? Adobo? Hindi ka? Lagi na lang mo kang adobo yung luto. Hindi yan ipaksiw. Apaksiw ka. Paano nga po, Pastor, pagkagayon magluto ang aming asawa, ang aming ina? Compliment her.
Sabihin mo, malapit na pong maging lasang adobo yan. Paksiw nga. Malapit na pong maging paksiw. Help her. Bottom line lang nito, if you want a mother that can laugh at the days to come, pagkatiwalaan mo. Number 3, a mother that can laugh at the days to come ay mother na blessing sa asawa. Ayan. Sabihin mo nga sa iyong katabi, kung yan ay mother, sabihin mo, ikaw ay blessing sa akin. O kung yan ay mother mo, o kung yan ay ikaw ay blessing sa iyong anak, ikaw ay blessing sa iyong asawa. Ikaw ay blessing sa iyong family. Ayan. Proverbs 31:12. Tulungan niyo naman po akong magbasa. 1, 2, 3, basa. She brings him good, not harm, all the days of her life. A mother that can laugh at the days to come ay isang ina o asawa na pagpapala sa kanyang pamilya. Bakit ko nasabi? Ano ang connection nito? Sabi nung verse, siya daw ay ang dinadala sa kanila ay mabuti, hindi masama. Kahirap-hirap naman na ang iyong you are expecting ano kayong kinakain? Pamangkin ko po yan. And his name is Sturdy. Kahirap, that we are expecting. Ito ha, I'm talking with the mothers na ngayon. I'm talking with the wives. Mahirap naman din na tayo mag-expect that everyone, our spouse, our children, ang hirap din naman na we are expecting that they will do their best, their part, para tayo ay maging masaya. Kung ang dinadala naman natin at pinararanas sa kanila is not good but harm. Hindi ka? Ako naman hindi pinagkakatiwalaan. Ang hirap mo nga kasing pagkatiwalaan naman. Kasi nga hindi good ang dinadala mo, harm. Di ba? O kaya naman, yung sabi ng isa, hindi naman ako pinapahalagahan. Paano nga hindi naman blessing ang dala mo, curse. Okay, bibigyan ko kayo ng mga specific na example. Okay lang naman yung kung hindi ka talaga magaling sa bagay na ito and then you fail. Pero, ang hirap din naman po kapag paulit-ulit na, tapos ipinipilit pa natin na yun ang ibigay, yun ang gawin. O sige, wag na tayong lumayo, pangulam. Hindi ka nga kasi talaga marunong mag-adobo eh. Nagiging paksiw eh. Yung kahit ang itim-itim na lang sabaw, pero pag tinikman mo ang asim. Di wag mo nang ipilit, kapatid. Wag mo nang ipilit. Sayang yung pork chop. Hindi naglasang steak, naglasang paksiw. Di prito mo na lang. Prito mo na lang. May mga bagay kasi na kaya hindi sila pumapabor sa atin dahil may ipinipilit pa rin natin ang atin. So, let's be a blessing. Let's bring good and not harm. Sabi mo nga sa iyong katabi, let's bring good, not harm. Alis na tayo sa ulam. The way we talk. Mga asawang babae, mga nanay, Happy Mother's Day po. And if you want to be a blessing to your family, let's choose our words wisely. Sino po naniniwala rito na we will reap what we sow? Talaga namang aanihin natin kung anong tinatanim natin Kaya, kung ang husband mo hindi marunong mamili ng maayos na salita, di magsimula ka sa iyong sarili. Mamili tayo at magtanim din tayo ng maayos na piniling salita sa pakikipag-usap sa kanila. Yung ganamang kararating lang ng asawa, yung ganun may maghapon din sa galaan, sa trabaho.
Ay tapos naman bubungaran mo naman ang ikaw, damuho ka, anong oras ka na namang umuwi? Ha? Di mo man lang naiisip na ako lang ang mag-isa nag-aalam ng mga anak, nanganak pa ang baboy, nanganak pa ang kambing, pati yung pinulot mong pusa, nanganak daw sa sulaw. Oh, anong i-expect mong isasagot sa iyo na? Hindi kasi talaga naman sa una-una pasensya ka na ha, talaga lang kami nagtagal sa site, nagtagal lang talaga kami sa trabaho, gayang-gayaan. Oh. Sa mga una-una, ganyan talaga yan. Pero pagka naman iyon na ng ilang taon at iyon na ng iyon ang bungad mo, ano ma? Mamaya na may makakatikim ka na rin. Ano? Nung una-una ang kanakanta sa iyo, you bring out the best in me. Ay laging gayon, laging kalig-alig-alig ng nadadatnan. Alay, naging beast in me na, you bring out the beast in me. Kaamo-amo nung ikinasal sa iyo ay biglang naging halimaw na dahil lagi na lang din gayon naman ang approach. Kapain, alalayan, bring him good, not harm. Kung katabi mo ang asawa mong lalaki, sabihin mo, I will bring you good, not harm. Ayaw umimik, mga asawang babae, mga misis, mga ina, kausapin mo ang asawa mo, sabihin mo, I will bring you good, not harm. Pastor, dapat po siyang kinakausap niyo, ikaw muna. Mamaya iyan. Actually, ito naman pa yung applicable din sa both party. Sa mga spouse, always bring them good and not harm. Okay? Si Lord nga ang sabi, I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Gayon na nagmamahal Ang plano is to prosper yung iniibig and not to harm them. May mga pagkakataon lang talaga na mas madalas kaysa sa bihira. Mas madalas kaysa sa bihira na nakakalimutan natin na yung taong kausap natin ay mahal natin. Paalala mo nga sa sarili mo, ang kinakausap ko'y mahal ko. Huwag natin kalimutan. At hindi po lisensya ang pagod, disappointments, at yung mga hindi maalwang pakiramdam. Para to bring harm and not good to your spouse or to your mga anak. Sino po yung magulang na guilty doon? Yung kapag pagod na pagod ka na, ay katapang mo sa anak mo minsan. Guilty. Pero lagi pa rin pong ipinapaalala sa atin ng Diyos. Ikaw ay napagod, ikaw ay may sakit, ikaw ay na-disappoint sa work o kung saan man, pero ang mga yay hindi lisensya para makalimutan mong mahalin ang iyong asawa at ang iyong mga anak. May kausap pa po ako? Ano pa? Ang mother na blessing sa asawa ay mother o asawa that doing her best para ang kanyang husband ay respected. Sabi po sa Proverbs 31:23, her husband is respected at the city gate, where he takes his seat among the elders of the land. Ang isa palang ina who can laugh at the days to come, she is doing her best para ang kanyang husband maging respected. Do you think your husband can earn the respect of many kung ang mga posts mo sa Facebook ay tunay naman? Ayoko nang mag-describe at magsabi ng mga specifics. You know what I mean. Kahirap. Madja-judge at malilabel agad. Hindi lang ikaw, kundi ang iyong asawa at ang iyong mga anak. Bro, tindi naman pala ng nanay mo. Kita ko nung nag-post, nung nagbora, ang nanay mo. Ano naman ang magiging reaksyon at pakaramdam mo bilang anak? Nakakahiya ang inay. Tanda na nakapag-post pa lang kayo.
I have nothing against, hindi ako yung pro sa body shaming or what. Pero, you can be confident sa kung sino ka at sa anong itsura mo. In other many ways. You know what I mean? Pwede mong ipakita how confident you are sa iyong pangangatawan in so many ways. You can show that you care and you're confident with your figure even if not showing your waistline. Even if not showing some skin, you can still be confident. Amen ba mga kababaihan? Pwede. I am not judging you and I am not in the right place to judge you. Baka kasi sabihin mo, mapanghusga to si pastor. I am not judging you and I am not in the right place to judge you. But I am here to protect you against the judgment of other people. Yon ang aking pinupoint dito. Kaya, if you want to laugh at the days to come on, let's make our family be respected. Hindi naman din laging yung pagpo-post ng mga kasiksihan ang issue rin dito. Ang isa pa ay yung kapag sino rito yung natutuwa ka dahil trending ang nanay mo sa katapangan sa social media? Yung mga relate ka kay Rupa dahil ang nanay mo mala Annabelle. Natutuwa ka gang gayon ng nanay mo? Kakahiya. Oo. Kapag pag nakakakita ng gayon kahit di mo kaano-ano, lagi mo agad naiisip, ano kayang pakaramdam ng asawa na rin? Ano kayang pakaramdam ng mga anak na rin? Kaya-hiya. Diba? Kaya pag nakita mo na medyo tumatapang na ang nanay mo sa mga GC, o kaya nakikita mo sa mga groups, tumatapang na nanay mo, ano sasabihin mo? Mame, pa-delete na niyang post na yan, kaya-hiya. Mame, hindi na kailangan ko mananaga ng baka Yan ho, ang bakang iyan. Yan ho'y naninira ng aming mga halaman. Kung kanino man huwaray, pakikuha-kuha nyo. Pag di nyo kinuwaray, tatagayin ko aray. Wala, katapang Ay di i-chat mo na. Pag i-chat mo na, Mame, baka makapag-ulam tayo ng baka nang wala sa oras niya. Napakarami sa inyo. Ito namang ilalagay na rep ay maliit lang rep natin. Alam kong may pambayad kayo kahit utasin nyo yung bakang yan ngayon, pero please lang. Kahiya-hiya, magkabaranggayan pa, tunay naman. Bugawin nyo na lang. Ay, wow, babatuhin ko yan, bali yan. Ay, bugawin nyo na lang po. Ano kang tatapang? Minsan gayon minsan naman talaga lalo't pag plantita ka naman ng iyong parents. Kakainin lang ng hayop ng may hayop. Talaga namang makakagalit, diga. Pero, bilang asawa, bilang mga anak, di ka naman mamahina-hinay lang, kakahiya. Ang nanay, ang asawa, who can laugh at the days to come, brings her family good, not harm. And make her family respected. Okay? Palakpakan niya natin si Lord sa buhay ng ating mga asawa at sa ating mga ina. Ano pa? A mother that can laugh at the days to come is a mother na doing her best. Sino rito yung laging naririnig mo, yung mothers knows best? Bakit kaya idinugtong sa mother yung pag-alam kung ano ang best? Kasi ang mother, they are those who are not settling for less. Parang hindi ka nag-amen. Yung mga mother, ayaw niya ng basta na. Kaya nga araw-araw, ibang itsura ng inyong kubrikama. Kaya nga araw-araw, iba ang pwesto ng inyong supa. Ayaw nila ng basta na. No? Pwede namang idugtong sa fathers knows best. Di ba? Pero bakit hindi? Bakit sa mother idinugtong yung knows best? Kasi ang mga mother, they're always doing their best. And a mother who can laugh at the days to come, hindi sila yung mga nanay na nagsesettle for less. Basahin natin yung verse. Proverbs 31:13 says, she selects, everybody say, selects. She selects wool and flax and works with eager hands.
pwede naman na ang description lang ng Bible ay, she works with her wool and flax. Pero, napansin ninyo, the very first thing that the mother did, or the wife did, is not to do or to work. Ang una niyang ginawa, she selects. Sabihin mo nga, pinili. Pumili. Di ba? Ang namimili, ang gusto niyan the best. Ikaw naman, meron ka ng choice and luxury to choose. Pipili ka pag ganang hindi maganda. Di ka? Kaya kahit sa pag-asawa gayon yun tinatanong na ang asawa, ba't ga ako nagustuhan mo? Ay, dahil kayo pinili ikaw. Bakit? Ako kayo maganda. Ako kayo papili ng pangit. Di ba? Eh, pipili ka na rin lamang. Ay, tunay naman. Yung iba-ibang prinsipyo riyan, pipili raw ng pangit para hindi, para walang kagaw. Wala kang piho. Di ka sure. Kaya, pipili ka na rin lang. Pumili ka na ng maayos. Pastor, kakaunti pa po ang pamilian. Di, wag kang magmadali. Yan ang problema natin Minsan ikalalagi mauubusan. Wag magmadali. Dami-dami mong may encounter. Naalala niyo yung kinukwento ko sa inyo, nung ako elementary, ako gandang-ganda doon sa isang yaw. Nung ako naging high school, ako, hindi pala maganda. Mas maganda rin, mayroong magaganda pa rin Nung ako naging college, lalo na ako, may magaganda talaga din Napapunta ako ng Mandaluyong, hindi sa loob sa labas. Lalo na magaganda sa Metro Manila. But don't get me wrong hindi magaganda ang hanap ko. Laging magaganda nakikita Meron lang ako gusto patungkulan dito. At saka huli-hulihan, after mong ma-encounter ang mundo at ang lahat-lahat nito, dahil nakapunta rin po ako ng abroad sa biyaya ng Diyos, at siya pa rin ang maganda sa paningin mo, titinitibok ng puso mo, baka nga pag-ibig na yan. Gayon yun. Hindi yung basta may bagong mukha, maganda. Ito, maganda, ito na siya. Siya na talaga. Tapos, the following week, may bago uling invite, mas maganda. Siya na pala. Hirap naman ang gayon. Test of time. Test of space. Naalala niyo? For you to know if it is really love. Pag yan may 2 buwan at siya lang ang maganda sa iyo, 2 buwan pa, intay pa, tagal-tagal di ka? Galing pang bata natugon. Okay. Kaya, mga mother, wag mag-settle for less. And, if you have a mother or a wife who is always doing her best, pasalamatan mo ang Diyos sa kanyang buhay. She's worth celebrating. Come on, palakpakan niya natin si Lord sa buhay ng ating mga nanay. Sino pa? Ang mother that can laugh at the days to come, mother na tinutulungan. Ba't ang aking ina, lagi na kasi bangot, tanungin kita, tinutulungan mo ga? Hindi na makatawa Di na makatawa, ngud-ngud na sa trabaho, di na makatawa. Ang dami ng ginagawa. Kumulkol na ng kumulkol, nasa ng asawa, nagsisilpon. Huwag kang magulaw at trending are. Tapos pag tinanong, ano kang ginagawa mo dyan sa cellphone mo? Di ako naghahanap buhay. Ako nagtatrabaho. Talaga, nagtatrabaho ka? Anong koneksyon ang nasayaw na yan? Yan na nga baga, sinasabay. Ang mother that can laugh at the days to come, and even in the present time, is a mother na tinutulungan. May kukwento ako sa inyo. Sa bahay po ako nagluluto. Nakita nyo naman, nagtataba ng aking mga anak. Ang aking asawa ay pasiksi ng pasiksi in Jesus' name. Ako ho nagluluto sa bahay. Ano ngayon, Pastor? Si Pastor ho naglilinis ng lahat ng pinaglutuan. Kaya ako, ibang pinaggisahan, ibang pagsasabawan, iba pang... Joke lang, hindi ko gagawin yun. Maipukpok sa akin yun. Joke lang pa. Pero ang ibig ko sabihin, may division of labor.
Ewan ko ba, kung bakit nakamulatan natin na kapag mister, macho dapat yan. Sayang ang totoo, hindi ka? Sayang ang muscle. Hindi ko alam kung bakit nakamulatan natin na yan may gawaing panglalaki at may gawaing pambabae. As in, pantrabaho, kailangan may gender. Parang kapag ikaw ang napagawa ng panggawaing iyon, parang nababawasan ng iyong pagkamacho. Lo, ito napansin ko. Gumanda ang triceps ko sa kawawalays. Papansin nyo pa, yung iba, malaki lang ang upper body, yung lower body, pangit, payat ang paa. Ito napansin ko, gumaganda ho ang muscle ng paa ko sa kakukuskus ng sahig. Huwag mong isipin na porket gawaing bahay yan, nakakabawas yan ng kamatsyuhan. Lalong nakakaganda ng katawan. Yung pagpupunas ng sahig, gamit ay kamay, nakakaganda yan ng chest. Oh, pwede naman eh. Anong yung pag... Oh. Para-paraan lang yan. Ang punto, mga kalalakihan, hindi ho nakakabawas ng pagkalalaki mo ang paggawa ng gawaing bahay. Huwag mong iisipin na yung gawaing bahay. May mga nangangantsaw pa, nakita yung katropa, yung pare, nabili ng sabong panlaba. Ano ang sigaw? Ano ang kantsaw? Pare! Ay panlalaki gayan? Yang gan sabong binili mo ay sabong panlalaki gayam? Yan ang mga kantsaw eh. Asip naman may gender ang paglalaba. Oh. Ako po ay sa biyaya ng Diyos ay naglalaba sa bahay. Kadali naman eh, nagala sa washing machine eh. Sabay-sabay na, yung basahan, yung damit ng bata, sabay-sabay. Biro lang ho yun. Baka gusto nyo maisama na rin ako doon. Aray ka. A mother that can laugh at the days to come, may mother na tinutulungan. Hello? Kaya hindi na makatawa ang inay. Kaya na hindi na makangiti ang asawa. Hindi mo naman tinutulungan. Proverbs 31:15. She gets up while it is still night. She provides food for her family and portions of her female servants. Alam niyo, nakita ko rin eh. At ito kasi ranas ko dahil ako nga ho nagluluto, ako ang nagising lagi ng maaga. Bakasyon na po ni Queen starting tomorrow. Palakpakan naman natin si Lord. Salamat po. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. At congratulations po sa mga magulang na bakasyon na rin ang anak ninyo. Congratulations. Sa mga kuya o ate na nagpapabaon ng mga kapatid na bakasyon na, congratulations po. Okay. Sabi ko, thank you Lord, makakagising na ng may araw. Sabi ni Queen, hindi pa po pwede Papa, kasi kayo po ang nagluluto ng breakfast. Maaga po kaming nagising kahit walang pasok at ayaw ko pong babangon ako nang wala pa pong pod. Kaya gigising ka rin ng maaga Papa. Sorry, ako lang po ang tanghaling ng gigising. Kabait, napagtanto ko rin naman, oo nga. Hindi rin nga pwede magpatanghali masyado, magluluto pa. Ang akin pong mga anak araw-araw ay nakabulang lang. Araw-araw ho. Walang sablay yun. Mapuwera na lang ang pagkasaab mga birthday yan, kumain, Jollibee, wala nga namang umorder kang bulang lang daw. Pero kung madalas may baon kami, kung napapansin niyo pagka after service nakain sila, bulang lang ulam. Maganda ho yun. Parang walang nag-a-agree. Lucky Me, lagyan mo malunggay. Diba? Alam na, may napayag na, nagsagagaling. Ito napansin ko, ito ang ipupunto ko, kaya ako sinasabi sa inyo. Kahit hindi karamihan ang ginawa mo, iba yung ginawa mo ng napakaaga, yung gumising ka ng maaga. Nakakalambot gayon. Parang ibang dating, parang pagod na pagod ka. Dahil puyat, yung puyat naman na yung issue. Ay halimbawa nga at ang mga inaang gayon, tapos sila pa ang nag-aasikaso, sila pa maghahayin, tapos sa mga anak na halimbawa kaliliitan pa, pakakainin pa, pagkatapos yun hihuhugasan pa lahat. Tapos para mga biik na nakapila yung brushan.
Tapos, liliguan. Hindi ka, pasabay-sabay pa yung asawa. Tatay mo ako yun, hindi ko na kaya, hoy! Bilisan nyo di yan! Kakayamot na, no? Kaya magaling ang bahay, ilan ang banyo? Sabi, and portions for her female servants. Yan naman pala kaya nakakalap at the days to come ay may mga katulong. Di ba? Binabasa ko kaya naman pala masasayahin niyang inang iyan, yung asawang yan. May mga katulong naman. Kami naman, walang katulong. Ayun naman pala, alam mo na wala kayong katulong. Bakit kung umastay parang merong? Kaya nga hindi na makangiti ang asawa. Kaya na hindi makangiti ang ina. Alam mo naman palang wala kayong katulong. Bakit kung umastay parang merong? Dudulog na lang sa lamesa, hayin na. Hindi pa mabuhat ang plato papuntang lababo pagkatapos kumain. Sino magliligpit niyan? Langgam? Iintayin nyo talagang buhatin ng mga langgam yung plato nyo papuntang lababo? Mabuti sana kung ang pusyo ng langgam ay nasa lababo. Doon nga ang dala niyan. Paano kung nasa ilalim ng lamesa? Ay di sa ilalim ng lamesa magpapatas ang plato nyo kung iaasa nyo sa guyam. Kaya ako hindi natutuwa doon sa gayong, talagang pagtayo, akala mo sa restaurant kumain Galit na Sa akin mga life group, isasabihan ko mga yan, ayaw ko ng gayong. Tapos pinagpapatong-patong, huwag niyo pagpatong-patongin, kakapit ang kanin sa ilalim. Sabi ng mga life group ko, kaartigan ni pastor, laging ganyan. Hindi, imisin niyo muna, saka niyo pagpatungin. Hindi, may mga tira pa. May mga life group pa naman ako, hindi na natutong magsaid ng pagkain. Ayoko nang tingnan masyado, nahahalata. Laging may mga tira-tirang mumo. Talagang hindi yun, never ko nang nakitang malinis ang plato noon. Ay, hindi aari. Mga life group ko kung hindi nakain ng gulay, pagkasama ko lunukin mo yan. Hindi aray. May mga life group ako, hindi nakain ng gulay naghilira sa gilid ng plato. Ay, kainin mo yan. Hindi. Lunukin mo. Inom ng tubig. Walang magawa. Para sa inyo naman yun, pampahaba yun ng buhay. Para hindi din masyadong nagtatataas ang inyong mga blood cholesterol, triglycerides. Yan. Sino kaya yun? Pa-check up ka na bukas, ha? Okay. So, if you want your mother to be happy, not only today, pero lagi, tulungan natin. Sabi ko, tulungan natin. Magbabakasyon naman na, tulungan. Tulungan. Kahirap pa. Minsan kaya ang ina o asawa, listen to this, ayaw magpatulong kasi yung asawa at yung mga anak para laging bisita sa bahay. Anak, ikaw nga yung magwalays. Nasaan ang walays? Saan ka ga nakatira? Ba't di mo alam kung nasaan ang walays? Napapaghalata. Anak, iyo nga munang kuskusin yung mga iba-ibabaw bago ako magwalis diyan. Ako lang ay naglalaba pa. Alin na ikaw kuskus ko, mame? Mukha mo. Ay, basahan. Aling basahan, mame? Yung ginagamit ko sa dyan pang kuskus diyan. Sa inyo gaho yun nilalagay. Ako na! Naiyamot na. Dahil walang kamuwang-muwang siyang siya ng bisita, hindi alam kung nasaan. Happy Mother's Day po. Tulong Minsan na may gustong tumulong, wala nga lang kamuwang-muwang. Mga nanay, let's be patient. Kaya hindi nila alam kung nasaan, kaya hindi nila alam kung paano gawin, kasi laging ikaw. Share the burden. Share the burden. Kaya minsan naman din, nainit ang ulo mo, ay dahil ikaw na rin naman ang may gawa, pinagod mo sarili mo, pwede namang i-share ang burden sa iba. Ay, ayoko napapagod ang aking mga anak. Lalaki ang mga yang Disney princess. Ang mga yan ay mamimiyanan. Kawaawa ang mga yan, mapupulaan ang mga yan, hindi maalam. Gusto mo yan? Kaya sinasabi ko na kay Pastora, turuan mo yung mga yan. Mga babae pa naman yan, ayaw kung puro ganda lang yan. Oo nga, beauty and brains, pero dapat maalam din sa bahay yan.
Ayaw ko nang yan makakakwentuhan ko ang aking balay at kung ano-ano sasabihin, baka makuha ko yan. Baka mabawi ka kung hindi papayag ng gayon. Turuan ang mga yan. Oh. Kaya ang mga anak niyo babae, turuin. Mahirap yan, mga Disney princess. Disney princess, pero gali daw Lion King. Lalo na. Ayusin lalo yan. Okay. Sino pa ang mga mothers who can love at the days to come? Mother na blessed financially. You're expecting na ang asawa mo nangiti, di mo naman binibigyan. Ine-expect mo na pag nabisita ka sa inyo, ang mother mo laging masaya pag nadating ka, hindi mo naman binibigyan, ganda-ganda na ng trabaho mo. Alam ko ngayong Mother's Day, katakot-takot ang regalo at katakot-takot ang treat na mararanasan ng ina. Pero ang prayer ko naman, wag lagi namang tuwing Mother's Day lang. Dalawa lang yan It's either, wag naman laging tuwing Mother's Day lang o hari ngay lagi na lang Mother's Day. Mahirap din naman yun. Mother na blessed financially. Proverbs 31:16, 1, 2, 3, basa. She considers a field and buys it. Out of her earnings, she plants a vineyard. Wow, sana all nakakabili ng gusto. Ba't nga hindi ka makabili ng gusto? Walang pira. Hindi siya nagtatrabaho. Ano, hindi nagtatrabaho? Kung ang housewife lamang ay siniswilduhan, maniwala kayo sa akin, sagad-sagad sa OT yan. Mga asawang babae, tingin sa akin. Wala na kayong choice. Ito ang pastor nyo. Tingin. Mga asawang babae, pag di ka binibigyan ng iyong husband ng pera, singilin mo ng sweldo mo. Bumalik ka. Bale. Hindi mo ako binibigyan ng pera. Ano sasabihin mo sa iyong asawa? Siya, pasweldohin mo ko ng aking pang isang buong buwan. Mga asawang lalaki, para po sa ikabubuti ninyo, bigyan nyo na. Bigyan na natin. Si Pastora po ay housewife. Siya po ay nakapokus sa aming mga anak, sa aming pong family. And I am the one working as a pastor. Pero sa maniwala po kayo, for the glory of the Lord, ang aking pong wife ay madami ng ipon. Actually, sila pong mag-iina. Ako po'y wala. Ako po'y walang ipon. At least meron silang ipon. Bahala na sila. Bahala na sila sa akin. At ako po ang nahingi ng pera sa amin. Bakit? Yun ang sabi ang mag-iingat ng yaman na yung asawang babae. Treasurer. Anong Judas? Sa disciples lang ho yun, si Judas ang treasurer. Sa disciples, iba ho setup ng mag-asawa, ha? Pastor, hindi ko ho mapagkatiwalaan. Babalik tayo sa number 2. Pagkatiwalaan mo. Ang Diyos ay maalam. Siya ang nagsabi niya, di ka? Kapag ikinakasal, yung aras, ibinibigay ng pare o ng pastor doon sa lalaki. Tatanggapin ng lalaki yung aras. Tapos ibibigay ng lalaki doon sa babae. Ano ka laman nun? Di ka laman nun ay 13 na coins. Ano ibig sabihin ng 13 na coins? Pati 13-month pay, bibigay. Yun ang ibig sabihin nun. Kung may 14th month, ibigay din. Walang kupit. Tapos, sayaan mo siya magbigay sa iyo. Ako'y blessed na ako'y nagka-wife na marunong mag-ipon, marunong mag-save. Kasi ako, hindi ako marunong. Akala lang nung mga nakakakilala sa akin, ako daw matipid, ako hindi. Ako'y nag-iipon dahil ako'y may bibilhin. Magkaiba yung nag-iipon for savings at nag-iipon dahil may bibilhin. Nya. Ako'y gayon, yung una. Ako'y nag-iipon dahil ako'y may bibilhin. Ubus din agad. So I am blessed to have a wife na marunong mag-save, marunong mag-impok. Pero ang punto,
Ang mother who can laugh at the days to come is a mother that blessed financially. Bigyan mo. Makabili naman. Ang problema lamang madalas sa mga nanay, sa mga asawa, hindi na para humingi. Hindi na para magsabi. Masaya na sila na meron ng kanyang mga anak. Tama ba mga nanay? Diga, ang kasiyahan namin ni Alay, kahit wala ako. Yun na nga you as the husband, kung gayon ang wife mo, edi ikaw na ang magbigay. Huwag mo nang intayeng humingi. Bigyan mo na. Naalala ko nung isang araw, kasama ko si Pastora sa Watsound. Sabi ko, bumili kang pangkilay. Bilhin pangkilay. Ay, pag napapaibig na rin, na ginaganahan Ibig sabihin bili daw sige, bili. Ano pang gusto mo? Yung mga hand wash na yan. Oo, nakakadry ng kamay yung yung safeguard. Sige, bili ng hand wash. Sige, mura lang. Buy one, take one lang naman. Sige, bili. Wala. Nakailang paper bag din naman sa Watson. Siya din naman. Ang katabi ho ng Watson sa palengke ng Rosario ay pet shop. Gusto ni Elise bumili ng mga isda. Ala, tigilan mo. Mahirap maglinis ng aquarium. Galing na ako riyan. Ako po. Dagdag pa yun sa trabaho. If you want your wife na laging nakangiti, if you want your mama na laging nakangiti, bless her financially. Hahaba ang buhay mo when you bless your mama. When you bless your papa, hahaba ang buhay mo. Sino rito gusto magkaroon siya ng buhay na mahaba, masagana, at kasaya-siya? Amen. Bless your mama. Bless your papa. Bless them. Taniman mo. Yan ang utos na may pangako. Honor your mother and your father, you will live a long and satisfied life. Sino nakakaalala rito na nung si Jesus ay mamamatay na sa cross, kinausap niya si John the Beloved at sinabi, John, ikaw nang bahala sa aking ina ha. Diba? In-endorse niya, woman, this is your son. Son, this is your mother. In-endorse niya si Mary kay John the Beloved. At sino po nakakaalam na si John the Beloved ay sobrang haba ng buhay na hindi ma-confirm kung namatay na nga. Kung namatay na talaga. Sobrang haba ng buhay ni John the Beloved. At marami nagsasabing hanggang ngayon baka buhay pa si John the Beloved. Hindi naman. Mas sobrang haba ang buhay simply because inalagaan niya si Mary. Ano ang lesson? Be a blessing to your mama. Be a blessing to your father, and you will live a long, abundant, and satisfied life. Pampito. Naku, mali na naman na rin. Napatingin na naman ako din. Okay. Number 7, mother na masinop. A mother who can laugh at the days to come ay mother na masinop. Proverbs 31:18. She sees that her trading is profitable and her lamp does not go out at night. Sa Israel po, ayaw na ayaw po nila ng dilim. Kaya nga isa sa description nila sa Diyos, ang Diyos ay light. Ayaw nila ng dilim. Kaya doon, pag matutulog na sila, meron silang isang maliit na lampara doon na may langis at yun ay magdamag na may sinde. Ayaw nila ng total na dilim Saka alam nyo, sa mga nakapunta sa Middle East, pag nakadilim ho sa disyerto, madilim talaga, pitch black. Ayaw nila ng madilim. Kaya doon, tanda ng kasinupan, ang isang lamparang hindi nauubusan ng langis. Ang mga hindi masisinop, sila yung kalat ang paa dahil biglang nagdilim, dahil naubos na ang langis. Hindi chinek, hindi tiningnan, hindi hinayaang laging may refill. Sa ating panahon ngayon, ano ang mga kasamahan niyan? Yung mga sakalaang nalalaman kung anong wala pagkailangan na. Sino natutuwa sa asawa o sa inang gayaw? Yung ang bawang at mantika ay nasa sa kawali na, lagiti ka na, sabay sakalang malalamang walang sibuyas at patatakbuhin ka. Bili mo na sibuyas, wala na pala sibuyas. Kahirap ganong mga gayon. Takbo mo na daw, wala palang toyo. Anak ng toyo. Diga? Araw-araw nang ginawa ng Diyos na yan ay ginagamit. Tapos hindi mo alam na wala na pala. Okay lang naman yung minsan na gayon, naubusan pero yung halos araw-araw na rin laang ay gayon. Oh no. Magagalit ang asawa, magagalit ang mga anak, then you are expecting that you can be one of those mother who can laugh at the days to come. Come on, maging masinop tayo. Ano pa? Mother
na mapagbigay. Ayan, sabihin mo nga, mother na mapagbigay. A mother who can laugh at the days to come ay mother na mapagbigay. Sabi po sa Proverbs 31:20, tulungan niyo po ako magbasa. She opens her arms to the poor and extends her hands to the needy. Yan. Ang nanay na gustong maging masayahin buong buhay niya at kahit sa mga susunod na panahoy, nananatiling nakangiti, dapat mapagbigay. Lahat po ng mga may asawa, mga mag-aasawa, makinig po kayo, napakahalaga po nitong susunod kong sasabihin. Pag meron kang tinanggap sa buhay mo at sasabihin mo at makikipag-commit ka sa kanyang siya na ang makakasama mo habang buhay bilang iyong spouse, hindi mo pwedeng alisin ang katotohanan na ang lahat ng mahal niya, dapat mahal mo din. Are you there? Hindi ko sinasabing, to all the girls I loved before, tapos mahal mo rin lahat yon. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Ha? Ang ibig ko sabihin, dapat mahal mo rin ang kanyang ama't ina, mahal mo rin ang kanyang mga kapatid. Yun yun. Yung mga in-laws. Sabihin mo nga, I love my in-laws. Kung wala ka pa namang in-laws, sabihin mo, I will love my in-laws. Dapat ang tingin mo sa iyong in-laws ay in-laws, hindi outlaws. Alam niyo yan? Naku, hindi natawa. Joke yun eh. Ano ba pag sinabing outlaw? Ang mga outlaw, yung mga cowboy na nakikipagbarilan. Mga barumbado. Yun ang outlaw. O, tumatawa na kayo ngayon. Nagets nyo na. Ulitin ko ha. Ang dapat tingin mo sa in-laws mo, in-laws, hindi outlaws. Okay? Ba't ko ito sinasabi? May tendency kasi na halimbawa ako, yung magulang ko, ay talagang wala akong ibang desire kundi ma-bless sila at ako maging pagpapala sa kanila. Kaya nga lamang, sa sitwasyon ng mag-asawa, hindi rin naman po pwedeng laging magkukusa ka. Siyempre, meron din naman kayong inyong pamilya na pinagkakagastos at pinaglalaanan. Kaya, it's either magsasabi ka sa iyong asawa, di ba? Or, ito ang pinakamaganda. Makinig! Magkusa ka na. Huwag mo nang intaying magsasabi sa iyo ang asawa mo. Ikaw na ang magsabi na gusto mong maging pagpapala kayo sa in-laws mo. Nagigets mo ka? Halimbawa, ikaw, lalaki ka. Ikaw na magsasabi, mahal, ay bigyan, padalhan mo nga sa GCash ang mga inay na, ang mga inay ng 3K. Sino ang iyong ina? Hindi, bless na yun. Ang iyong mga ina, hindi man na nahingi. Ay, hintay mo pang humingi. Wala, hindi, huwag na. Meron doon. Padalhan mo, blessing nila at yun itanim natin. Maya mag-iiba na mood ng asawa mo. Thank you. Dahil gusto naman niyang bigyan, di niya lang makusa dahil syempre nangangapa sa iyo. Kaya ikaw na mismo ang magkusa, bless your in-laws. And you can laugh at the days to come. Dahil yang buhay, gulong yan. Ngayon, ikaw ay nasa ibabaw, hindi laging kinasa ibabaw. Darating na ang time na ikaw naman ang mangangailangan. At paano kung yung mga in-laws mo naman ang nasa ibabaw? Eh, nung panahong ikaw ang nasa ibabaw ay saksakan karamutan mo. Napaka-kuripot at napaka-kunat mo sa in-laws mo. Oh. Tapos dumating yung time na ikaw na ang nasa ilalim at nangangailangan at sila na nasa ibabaw. Oh, tapos sinasabi mo, masasama ugali niya mga kamag-anakan mo. Hindi man lang marunong kumapa ng mga kamag-anakan. Hindi man lang makatulong. Hindi man lang makita sitwasyon natin. Ikaw kayo nakakita ng sitwasyon nila noon. Kaya church, if you want to be a mother or a person who can laugh at the days to come, ay dapat ikaw ay mapagbigay. Sabi mo nga sa iyong katabi, maging mapagbigay. Oh. Number 9. Tatapusin na natin. Mother's Day naman. Okay lang ba? Number 9. Mother na iniingatan ang pamilya. Proverbs 31:21. When it snows, she has no fear for her household, for all of them are clothed in scarlet. Ayan. Iniingatan. Hindi daw hinahayaang lamigin. Kino-cover.
Everybody say, kinocover. Ang mother po, ang sabi, is the glue that sticks the family together. There is something na biyaya ng Diyos sa mga nanay na siya yung nag-neutralize, nagbabalanse ng mga bagay-bagay sa kanyang pamilya para ang pamilya ay manatiling magkakasama. Mapapansin ninyo, at ito'y totoo, huwag ka nang sasama ang loob kung ikaw nakaka-encounter nito, nagbigay ka sa iyong ina ng pera at sabi mo, inay, ay para sa inyo. Salamat na pasalamat ng iyong ina. Pag alis mo, tatawagan nun yung kapatid mong mas nangangailangan. Utoy, pumarinig ka, may bibigay ako sa iyo. Magagalit ka naman, sasabihin mo, ibinigay ko na nga yan sa inyo. Ina, ibibigay mo pa doon. Ang ina ay gayaan. Ang ina ay bumabalanse. Gayaan talaga sila. May nagtanong, sino ang paboritong anak ng isang ina? Sabi ng ina, ang paboritong anak ko ay yung may sakit hanggang gumaling. Ang paborito kong anak ay yung nasa malayo hanggang makauwi. Ang paborito kong anak ay yung siyang mas mahina pa hanggang sa siya'y lumakas. Sa totoo lang, walang paborito. Mukha lang ang paborito dahil mas inaalalayan, bumabalanse ang ina, pinupunuan ng kakulangan ng anak na may kakulangan. Yun ang pag-ibig ng ina. Pwede ba palakpakan natin uli si Lord sa buhay ng mga ina? Mother na iniingatan ng pamilyang huwag magkababag-babag. That is the mother that can laugh at the days to come. Mother na iniingatan lalo na sa labas. Iniingatan ng mga anak at ang pamilya laban sa mga tao sa labas. Hindi ikaw ang naglalaglag sa pamilya mo. Ikaw ang nag-iingat at nagli-lift up sa kanila. Number 10. Mother na nagtuturo. Sabihin mo nga, mother na nagtuturo. A mother that can laugh at the days to come ay mother na tinuturuan ng mga anak habang bata pa. Sino rito yung magulang na nagsasabing magiging masaya rin naman nga ako kapag ka maganda ang performance ng anak ko sa school nila? Di ba? Masaya ka pag gayon. Ay, paano naman gaganda ang performance ng anak mo? Hindi mo naman tinuturuan. Sino rito yung nanay na pagkakauwi sa school ng mga anak, sasabihin mo, mag-aral kayo? Diba? O ikaw, anong gagawa mo? Mag-aral ka, mag-review, mag-aral. Anong gagawin ng mga anak mo? Bubuklatin ang notebook. Magbabasa. Naintindihan kaya? Mga nanay, o kahit mga tatay, kung ikaw ang maluwag, hindi pag sinabi mo mag-aral kayo, iaasa nyo na sa anak nyo. Hindi nga nila yun naintindihan eh. Turuan mo. Turuan mo. Hindi ko rin alam ang aking gagawin. Hindi ho dahilan yung laging hindi alam. Mag-aral ka rin. Marami na, lahat na nasa internet. Magbasa-basa ka. Kung ikaw ay naging ina na, naging asawa ka na hindi mo kalabisado, multiplication table, ngayon, pagkakataon mo na. Bakit? Ay, hindi ko na ho kailangan yan. Matanda na ako. Ang anak mo, kailangan ka. Ala, hindi na ako mag-aaral ng computer na yan, matanda na ako. Yung anak mo, kailangan yan. Hello? Kung hindi mo pa alam ang sunod-sunod ng solar system, aralin mo para sa anak mo. Mga nanay, anong sunod sa Mars? Pautang. Joke yun. Ano sunod sa Mars? Pautang. Ano sunod sa Mercury? Drugstore. Drugs daw naman. Drugstore. Huwag naman drugs. 7-Eleven ang katabi. Okay. Sino pa? Ang mother who can laugh at the days to come, mother na hindi marites. Kasi ang mother na marites, she is laughing now. Siya nga, kaarte-arte, yun naman pala'y gayon. Mother na marites, she can laugh now, but she's sad at the days to come. Proverbs 31:27, she watches over the affairs of her household. Everybody say, she watches over the affairs of her household. Kanino daw affairs ang winawatch over? Household.
Hindi nagwa-watch ng affair ng neighbor. Ay pag nagsigawan na sa kapitbahay, anong ginagawa ng iyong ina? Nasilip sa bintana. Inaya na sila, shh! Ikaw! Lagi na lamang yan na nga, sinasabi ko, ay kanya lagi kayo! Ikaw! Nasabi ko na kaya ayaw mo pakihiram ang cellphone mo sa akin! Oh, nasabi na, tama nga sinasabi ni Maring Pag nagkaribok na ang kapitbahay, pag may affairs nang nangyayari sa kabilang bahay, anong ginagawa ng inay? Bahala kayo riya. Ang aking inaga rin bahala kayo riya. Naglilinis din rin tuloy ang gawa. Pag humupa na, mag-chat-chat sa mga kapatid. Hay, anong nangyari doon sa kapitbahay natin? Rico, gayong-gang iyong inay. Ang mother na hindi marites can laugh at the days to come. She watches over the affairs, not of the neighbors, not of other people. She watches over the affairs of her household. Ang intindihin mo, yang iyo, yang inyo. Paano nalalaman na ang isang bagay ay chismis na? Pag di ka kasama sa problema at di ka kasama sa solusyon. Ako naman ay concern lamang, kung hindi ka rin naman makakatulong riyan, at di ka rin naman willing halimbawang tumulong at maging parte ng solusyon, wag mo nang pakialaman. Alam niyo ang version ng mga born again sa chismis ganito, huy, may sasabihin ako sa iyo, pagpe-pray natin. Pagpe-pray! Wag ako. Kasi daw nga, pag puro marites, maaga pa lamang kwentuhan na. Hindi naman laging babae lang ito. Sa mga lalaki, maaga pa nakaungkot na. Papalaki ng tiyang. Okay? Ano nangyayari? And does not eat the bread of idleness. Yan. Pag walang ginagawa, ay di iyak yan. Iyak yan sa dulo, hindi yan naglalap. Okay. Last na. Number 12. A mother who can laugh at the days to come is a mother na may relationship sa Diyos. Proverbs 31:30. Charm is deceptive, and beauty is fleeting, but a woman who fears the Lord is to be praised. Ang mga nanay natin, ang mga asawa natin, wag kang matuwa na maganda laang. Wag kang matuwa na masipag laang. Wag kang matuwa na matalino o kung anuman laang. Ang tunay na mother that can laugh at the days to come, and also the family includes, they also can laugh at the days to come, ay may nanay na may relationship sa Diyos. Mga nanay, at the end of the day, ito ang pinakakailangan mo. Yung meron kang matibay na relasyon sa Diyos. Palakpakan natin si Jesus. Kung ikaw ay naririto o nakikinig ka ng message na ito at naaring ngayong panahong ito ang nanay mo, hindi pa nakakakilala ng totohanan kay Lord, di pa naboborn again, this is my prayer for you. Na yung mga nauna natin na pag-usapan, i-apply mo so your mother can laugh at the days to come. Kahirap din naman kapag yung ina gusto mong maisama sa church, kaya lang di mo naman tinutulungan, kaya hindi makaalis ng bahay. Hindi mo bine-bless financially, kaya hindi confident, hindi makapaglalabas, hindi makapunta sa mga ganap, kasi wala namang maisuot ng iba dahil iyon na ng iyon ang suot niya. Bless her. Be a blessing to her. Sa madaling salita, let's do our best na si mama, si inay, si mame, maisama mo sa church, makakilala kay Lord. Iyon lamang ang number one na makakasigurado ka that she can laugh at the days to come. If your mother ay may relationship kay Lord. That everyone, we can laugh at the days to come kung meron tayong relationship kay Lord. Amen. So as we end, may I invite every mama, every mothers, every mommy, every inay dito po sa unahan. Come on. Once again, I am inviting lahat po ng nanay, lahat po ng ina, dito po tayo sa unahan.
At doon po ang harap natin sa mga tao. Ayan. Mama, mother, nanay, inay, mami. Sige po, dito po sa stage yung iba. Ayan. Dami nating nanay. Nawa sa Father's Day, madami ring tatay. Pwede bang palakpakan natin si Lord once again sa buhay ng mga nanay? And in behalf po ng lahat ng inyong mga husband, ng inyong mga anak, we want to say thank you sa lahat po ng inyong ginagawa. Maraming salamat po sa inyo. Yung mga nanay dito na baby pa ang anak mo, hindi naman naimik pa, alam ko yan rin naman ang sasabihin niya kapag binalikan niya itong live natin sa Facebook, or pag binalikan niya yung moment na ito rin ang sasabihin niya sa inyo. Thank you so much po. Maraming salamat po. Kayo po ay pagpapala sa aming mga buhay. And this is what we pray, this is what we hope, this is what we declare sa inyong mga buhay. That even at the days to come, still you can laugh. And you will be a mother, you will be a wife who can laugh at the days to come. Secured, blessed, payapa. Dahil punong-puno ng pag-ibig una ng Diyos, at punong-puno ng pag-ibig, pag-aaruga, pagkalinga ng pamilya. Thank you, Lord, for the lives of our mothers. Can you join me as I pray for them, please, church? Let's extend our hands towards this mothers na biyaya ng Diyos sa atin, and let's pray for them. Father, in the name of our Lord Jesus, we thank you sa buhay po ng mga nanay na ito. Una sa lahat, nagpapasalamat po kami sa biyaya ng buhay nila. Sila po ay blessing ninyo sa amin. Sila po ay himala ninyo sa amin. Salamat po sa kanilang mga buhay. Dalangin namin, Lord, na kami nga po, kagaya ng aming mga napag-usapan, ay maging channel, extension, blessing ng iyong love at blessing sa kanila. Use us, Lord, so they will be a mother who can laugh at the days to come. Use us, Lord, maging pagpapala po kami ninyo sa kanilang mga buhay. We are declaring long, abundant, and satisfied life sa buhay ng bawat nanay. We are declaring divine health. Walang magkakasakit na nanay. Kung meron mang may sakit karamdaman ngayon, we are declaring that by your stripes, Lord Jesus, they're completely healed na. We are declaring, Lord God, na ang kalakasan na nanggagaling sa iyo ang siya nag-uumapaw sa kanilang mga buhay. Your joy will be their strength. At salamat, Lord, kasi bukod sa kanilang mga pamilya, paliligiran niyo pa po ang mga nanay ng marami pang tao na magiging blessing sa kanila, na sila'y mamahalin, pananalangin, in Jesus' name. And most of all, Lord, we are declaring and praying na bawat nanay po, pa-in-love sa iyo, Lord. Pabuti ng pabuti ang buhay. Paayos ng paayos. Paganda ng paganda. Paangat ng paangat. Paunlad ng paunlad. In Jesus' name. Salamat, Lord, sa buhay ng bawat nanay. Sa inyong mga kamay, itinatakubilin po namin silang lubo sa inyo. Salamat, Lord, dahil marunong kang mag-ingat, magpala, mag-aruga sa mga ipinagkatiwala sa inyo. We entrust to you, Lord, lahat ng aming mga nanay. Bless them, O God. Bless them, O Lord. And we pray, hindi lamang tuwing Mother's Day sila i-celebrate at makaranas ng appreciation. We pray, lagi silang ma-appreciate, lagi silang mapagpala, lagi silang mahalin, because they deserve it. Thank you so much, Father. To you alone all the glory. Mapapurihan kang lubos sa buhay ng bawat nanay. This we pray in Jesus' name. Amen. Mga nanay, mag-stay po kayo dyan dahil may simple token po ang church para po sa inyo. Ayan, sige po, makikidistribute naman. Ito po'y para sa inyo. We pray na tuwing kayo ay
nagkakape, nagjujuice, nagchacha, ay maalala niyo po kami. At nakalagay na rin po rin yan yung ating verse na pinag-usapan in Proverbs chapter 31. Maaalala nyo lagi itong mga pinag-usapan natin today. Once again, we appreciate you, mothers. Thank you so much sa inyong mga buhay. God bless you. Once again, church, palakpakan po natin si Lord sa buhay ng bawat nanay. God bless you.